Maganda at mapagpalang araw po sa lahat ng mga kapatid, ganoon na rin sa mga nakakapanood po ng video recording na ito. Ako po si Brad Ronald Gonzales mula dito sa Dubai. Gusto ko lang pong i-share ang kabutihan at patuloy na pag-iingat na ginagawa po ng makapangyarihang Diyos nating Ama sa pamagitan na rin po ng ating Panginoong Hesus sa akin at sa aking buong pamilya. Sa nakalipas po na 5 buwan since March na pumutok po yung krisis ng COVID-19, kaliwat kanan po ang nangyayaring pagsasara ng mga kumpanya at mga nawawalan ng trabaho po dito sa Dubai. Ang kumpanya po namin mismo, 500 plus na po na staff ang na-lay off. At sa huling tala po o balita na isinare ng Polo OWA last month, nasa approximately 70 to 80,000 po ang nag-file na humihingi po ng ayuda sa consulate po natin dito sa Dubai. Ito po yung combination ng mga nawalan ng work at mga naka-no work, no pay. Kasama na rin po ang aking asawa doon dahil nag-stop operation din po yung nursery school na pinapasukan niya. Pero sa awa at kabutihan po ng Diyos, meron na po siyang part-time, magto 2 months na, at never po kaming kinapos, hindi po kami nakaramdam ng matinding pangailangan, at nakakain pa rin naman po kami ng 3 o higit pa sa isang araw. At kahit may bawas po yung sahod ko, ang pinakamahalaga po ay meron pa rin pong work at masigla po kami, hindi po kami kinapitan ng anumang sakit at karamdaman sa mga nakalipas na buwan. Gusto ko rin pong i-share na last week, Wednesday, August 5, nung umaga pa lang namamaga po yung gums ko po dito sa parting ito, sa harapan. Pasintabi po sa mga nakakapanood, mayroon po siyang abscess o nagnanana na rin. Talagang masakit po. Kaya nung kinahaponan pag-uwi ko sa bahay, nagdasal po talaga ako sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sa kapangyarihan ng Holy Spirit, inuutusan ng sakit na ito na umalis, mawala ang pamamaga at padaluyin ang kaginhawaan. Pagdating nga po ng misis ko, bago kami kumain, sinabi ko pa sa kanya na masakit at baka mahirapan ako kumain. Pero nung after po namin kumain, nung naramdaman ko po na parang nawala yung sakit, tapos nung ginagalaw-galaw ko po sa pamagitan ng aking dila, na pansin ko po na nawala na po yung pamamaga. At kinabukasan nga ho, paggising ko, totally wala na po siya. Kaya purihin po talaga ang ating Panginoong Hesus sa kanyang kabutihan, sa kanyang walang sawang pag-aalaga at pag-iingat sa mga nananampalataya sa kanya. Hanggang sa panahon pong ito, nagbibigay po siya ng kagalingan. Maaari pong sabihin ng iba, simple lang naman po yun, pero sa akin po may kakaiba ron dahil usually po yung mga ganong naranasan ko na singaw sa gums, tatagal po siya minsan 4 to 5 days o minsan 1 week pa nga. Pero yun po yung nangyari last week, talagang mabilis pong pagpapagaling na pinagkaloob po ng Panginoong Hesus. Nawa po lagi po tayong ingatan, samahan at pagpalain po ng Diyos nating Ama, sa pangalan nating Panginoong Hesus at sa kapangyarihan ng Holy Spirit, tayo at ang ating buong pamilya. Naway sumatin po ang kapayapaan ng ating Panginoong Diyos. Magandang gabi sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, ang ating mga suki at mga bago na mga nanonood sa ating Bible program
Ngayong Sabado po ng gabi ng November 7, 2020. Baka po yung iba ay naninibago bakit may Bible program ngayong Sabado ng gabi, dahil ang regular po nating Bible program, ito po ay tuwing Martes at Huwebes ng alas 9 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. At kapag ka naman po Linggo ay alas 10 ng umaga. Pero sa pagkakataon pong ito ay Sabado po ng gabi tayo nagsasagawa ng ating Bible program, dahil nga po meron tayo ngayong pagsasagawa ng banal na hapunan, Santa Cena, ngayong ngayong gabi pong ito, dahil ito po yung first Saturday ng buwan ng Nobyembre. Dito po kasi sa Members Church of God in Jesus Christ Worldwide, ang atin pong banal na hapunan ay sinasagawa po natin tuwing unang Sabado ng buwan. Yan po ay paglubog ng araw, Saturday sunset. Ngayong gabi ay alam ko po na hinihintay na po ng ating mga taga-subaybay. Ito pong last part ng ating paksa na series. Ito po ay nag-umpisa po noong October 11. Ang ating paksa kung saan napupunta ang lahat ng mga taong namatay na noon at ngayon ayon sa Biblia. Kung natatandaan po ng ating mga kasama sa ating pag-aaral na ito, ng paksang ito, yung lahat ng mga taong namatay, pag sinabing lahat, yan po ay kung yan ay lingkod ng Diyos, hindi lingkod ng Diyos, sumasampalataya sa Diyos, hindi sumasampalataya sa Diyos, mabuting tao, masamang tao, ayon po sa ating mga nagdaang pag-aaral, lahat po sila na mga namatay noon, mayroon lamang pong isang lugar na pinupuntahan. Yung noon na sinasabi po natin, yun po yung panahon na ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi pa po sinusugo dito po sa lupa. Hindi pa siya isinilang, hindi pa po siya nangaral, hindi pa po siya napako at namatay sa krus, hindi pa siya nabuhay na mag-uli. Yung ating mga kasama, salamat po dito po sa 36 na nag-join po ngayon sa ating Bible program. Maliwanag po ba sa atin yung binibigyan ko po ng diin, yung salitang noon, yan po yung panahon na si Jesus Christ, hindi pa po niya ginagampanan yung kanyang ministeryo dito sa lupa. Hindi pa siya nangaral, nagturo ng salita ng Diyos sa mga tao, hindi pa siya gumawa ng mga himala, hindi pa siya napako sa krus, namatay, nabuhay na mag-uli. Lahat po ng mga tao noon, sa nakaraang panahon, umpisahan natin kay Abel, hanggang kay Juan Bautista. Pagka namatay ang tao noon, pumupunta lamang po sa iisang lugar. Ano po yung lugar na yon? Yun po yung Hades. Lucas 16, 19 hanggang 26. Nung ituro yan ni Jesus Christ, hindi po talinghaga yan yung tungkol dyan sa binabanggit po sa Lucas 16, 19, 26. Yung isinalaysay ng Panginoong Hesus tungkol dun sa mayaman at kay Lazaro. Marami po ay napagkamalian nilang yan parable, talinghaga. Pasensya na po doon sa ganun ng paniniwala kasi binasa ko rin naman ng Biblia. At sa Biblia po, sinasabi namang talinghaga, kung talinghaga talaga. At ang kapansin-pansin po, mga magulang at mga kaibigan, sa maraming mga talinghaga na itinuro ng ating Panginoong Hesukristo, meron tayong mapapansin po doon
Pagka talinghaga, wala pong binabanggit na proper noun. Wala pong proper name. Yun po yung aking napansin. Pagka talaga talinghaga sa Biblia, wala pong mababasa. Walang binabanggit na proper noun, proper names. Dito po sa Lucas 16, 19:26, kaya po yan hindi talinghaga kasi nandyan po yung pangalang Lazaro. Nandyan po yung pangalang Abraham. Tapos binanggit po yung Hades. Yun po ay proper noun din po yung Hades. At kung itutuloy-tuloy pa ang basa, binanggit din si Moises. Hello! Yung ating mga kasama. Kasi nakikiusap yung mayaman na kung pwedeng si Lazaro papuntahin naman sa kaniyang mga kapatid. O kaya naman yung isa na mula sa mga patay ay magbangon, mabuhay na mag-uli para masabihan yung kanyang mga kapatid nang sila'y wag nang mapunta rin dun sa Hades ng pagdurusa kung saan nakakaranas ng paghihirap yung mayaman. Sabi ng amang Abraham, nandoon si Moises at ang mga propeta. Napansin niyo po ba yun? Kung itutuloy-tuloy po natin ang pagbabasa, dyan po sa Kapitulo 19. Kapitulo 16, 19, tuloy. Yung pati nga yung pangalan ni Moises binanggit Kaya papaanong yan po'y magiging talinghaga? Yan po'y totoong pangyayari yan, mga magulang at mga kaibigan. Nagkakaintindihan po ba? Yung mga kasama natin, binanggit nga si Moises dyan 16:29. Datapot sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta. Bayaang sila'y pakinggan nila. Yun po yung aking gustong ipapansin sa mga nag-aaral ng Biblia. Please consider yung punto na yan na paanong talinghaga, parable, ang dami pong proper names na binanggit po dyan. Ngayon, ano po ang punto rito ni Brother Willie? Nung ito po'y ituro ng ating Panginoong Jesucristo, pinapakita niya na pag namatay ang tao, meron na pong pinupuntahan yung espiritu at kaluluwa. Yung katawan ng taong namatay, kung yan sumasampalataya, hindi sumasampalataya, iisa lang ang pinupuntahan, libingan. Tama po. Ngayon, yung espiritu at kaluluwa nila noon, iisa rin ang pinupuntahan. Alin po yon? Saan po yon? Yung Hades. Kaya lang, yung Hades po na binabanggit po dito sa Lucas 16, 19, patuloy-tuloy, meron pong dalawang bahagi po iyon. Yung kinaroroonan nung mayaman, Hades ng paghihirap, Hades pagdurusa. Yun namang kinaroroonan ni Lazaro kasama si Abraham, Hades kaaliwan. Ipakita nga natin yung visual aid na atin pong ginamit nung nakaraang ating pag-aaral para yung mga ngayon natin kasama ay maintindihan nila yung binibigyan po natin ng punto rito. Iisang lugar po yan, Hades. Kaya lang, meron pong pagkakahati. Kaya nga yung mayaman noong nakikiusap siya na si Lazaro'y papuntahin sa kanya, itubog ang kanyang daliri sa tubig para palamigin ang kanyang dila dahil siya'y nahihirapan doon po sa kanyang kinaroroonan. Ang sabi ng amang Abraham, hindi maaari na yung nandyan ay makapunta rito at kaming naririto makapunta dyan. Kasi merong isang malaking bangin na nakapagitan sa atin.
Nakikita na ba yung visual aid? Ayan po, mga magulang at mga kaibigan, 40 po ngayong gabi ang kasama natin. Kita nyo po ba yung visual aid na yan? Gumagamit tayo ng visual aid para mas maging maliwanag sa atin yung picture. Yan po yung Hades. Nung si Jesus Christ po ay mamatay sa krus, nalibing ang kanyang katawan, pero yung kanyang espiritu pumunta sa kalaliman. Ang Hades po kasi nasa kalaliman ng lupa yan. Mateo 12:40. Efeso 4:8-9. Pumunta sa kalaliman ang Panginoong Hesukristo. Yung kanyang espiritu may pinuntahan na bilangguan kung saan nakabilanggo yung mga espiritu. Unang Pedro 3:19. Yung mga espiritong nakabilanggo, yun nga po yung mga fallen angels. Yan po yung tinutukoy na bangin na nakapagitan. Yung kalaliman na yan. Kaya nga, sinasabi ni Amang Abraham doon sa mayaman, na hindi po pwede yung iyong pakiusap na si Lazaro'y papuntahin ko dyan sa iyo. O kaya naman yung mga nandyan makapunta rito. Merong isang malaking bangin na nakapagitan sa atin. Maliwanag po ba yan sa mga kasama natin? 40 po yung narito ngayon. Naintindihan niyo po ba yan? Yung visual aid na ating ginagamit ngayon. Noong panahon na si Jesus Christ ay hindi pa po namamatay sa krus. Hindi pa siya napapako sa krus. Hindi pa siya nabuhay na mag-uli. Yung lahat ng mga namatay, mula kay Abel hanggang kay Juan Bautista, saan napunta silang lahat? Yung kanilang espiritu at kaluluwa, sa Hades, kaaliwan. Ngayon, mula naman kay Cain, mula kay Cain, hanggang kay Herodes, kay Poncio Pilato, hello, saan naman napunta sila? Yung espiritu at kaluluwa nila sa Hades, pagdurusa. Nakikita ko lang po yung mga tao na naging magkakasabayan ng mga panahon na yan. Iisang lugar ang pinuntahan, Hades, pero nagkakahiwalay sila doon dahil mayroon nga pong bangin na nakapagitan. Yung kalaliman, Ikalawang Pedro 2:4, nandyan naman yung mga fallen angels. Kaya nga, 3 araw at 3 gabi si Jesus Christ, siya po ay nalibing kasi kaya kailangan 3 araw, 3 gabi, yung pupuntahan niyang Hades, 3 lugar iyon. Amen. Amen po ba? Pwede ho bang mag-amen kung naintindihan tayo? Sa YouTube, meron pong 6. Sa Facebook Live, 38. Praise the Lord. Meron pa pong bago. Johnny Marquita. Praise the Lord. Salamat po, Naintindihan niyo po ba yan, mga kasama? Kaya pala, kailangang 3 araw at 3 gabi ang Panginoong Hesukristo sa libingan. Nakalibing yung kanyang katawan dahil patay yon. Pero yung espiritu at kaluluwa ng Panginoong Hesus, hindi naman namatay yun May pinuntahan nga iyon. Ang pinuntahan yung Hades. Pinuntahan niya yung mga fallen angels dun sa bilangguan nila. Nagpahayag ang Panginoong Hesukristo ng pagtatagumpay. Mula kay Satanas at sa lahat ng kanyang mga kampon. Tapos pinuntahan din ng Panginoong Hesus sa Hades ng pagdurusa, lahat ng mga nagtakwil sa Kanya, lahat ng mga hindi sumasampalataya sa Diyos. Ama po. Tapos, pinuntahan din ng Panginoong Hesukristo yung mga nasa Hades kaaliwan. Para ano naman ang gagawin ng Panginoong Hesus? Para yung mga nasa Hades kaaliwan na yon, mula kay Abel hanggang kay Juan Bautista, kasama na nga yung magnanakaw sa krus.
yung tinatawag ng Katoliko na Dimas. Para silang lahat doon sa Hades kaaliwan ay mapalaya ng Panginoong Hesus sa Hades kaaliwan at maisama po niya sa kanyang pag-akyat sa kaitaasan. Amen. Efeso 4:8-9. Babasahin ko po yung talata na si Jesus Christ sa pag-akyat niya sa kaitaasan ng langit. Meron po siyang mga isinama po roon. Kaya sinasabi niya nang umakyat siya sa itaas ay dinala niyang bihag, ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. 9. Ngayon ito, umakyat siya. Ano ito? Kundi siya'y bumabari naman sa mga dakong kalaliman ng lupa. Maliwanag po ba yan? Yung binabaan ng Panginoong Hesukristo, yung mga dakong kalaliman ng lupa. Mga dakong kalaliman ng lupa, yun nga po yung Hades. Nadyan po sa visual aid, kung ibabalik po natin, akita po natin 3 lugar. Doon sa Hades. Hades kaaliwan, tapos po may nasa gitna na malaking bangin, yung malalim yan, kalaliman yan. Nandiyan ang mga fallen angels. Tapos, yung isa pang bahagi, yung Hades, pagdurusa. Ngayon, nung si Jesus Christ po'y umakyat na sa kaitaasan dahil nabawi ng Panginoong Hesus ang susi, ang authority, ang kapangyarihan sa dyablo, sa kamatayan. Hebreo 2:14-15. Pinalaya ng Panginoong Hesus lahat noong mga lingkod ng Diyos na mga namatay na ang kanilang espiritu at kaluluwa ay nandun sa Hades kaaliwan. Kaya, yung mga nandyan po sa Hades kaaliwan, ipinakita naman na sila po yung mga nabuhay na maguli sa Mateo 27:52-53. Balikan ko po yung talata para sa ating mga kasama. Kung doon po sa kalaliman ng lupa, pinalaya ng Panginoong Hesus yung lahat ng nandoon. Ipinakita naman sa ibabaw ng lupa ang nangyari at nangabuksan ang mga libingan. At maraming katawan ng mga banal na nangakatulog ay nangagbangon. At paglabas sa mga libingan, pagkatapos na siya mabuhay na maguli, ay nagsipasok sila sa bayang banal at nangapakita sa marami. Yung ating mga kasama, naintindihan niyo po ba? Kay Rogelio Amador. God bless po. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Nakita niyo po ba na kaya pala yung mga libingan nabuksan, nasa ibabaw ng lupa yan Kasi may nangyari sa kalaliman ng lupa. Maliwanag po ba? Hindi niyo po madidinig to kay Mr. Soriano. Yung nagre-record dito sa Apalit sa Brazil. Tapos ibibigay nila kay Mr. Soriano. Tsak nang ito kukopyahin na ni Mr. Soriano. Ngayon, pagka si Mr. Soriano ay magbabago na po ng pagtuturo kasi kay Mr. Soriano, yung nasa Mateo 27:52-53, nabuhay na maguli. Namatay uli yun. Para kay Mr. Soriano, itong mga nabuhay na mag-uli na yan, dumanas uli ng kamatayan at pinatayan ng malulupit na mga tao. Samantalang sa Biblia po, mga magulang at mga kaibigan, permanente na po ang pagkabuhay na mag-uli na naranasan ng mga banal na ito. Sino-sino po sila? Umpisahan natin kay Abel hanggang kay Juan Bautista. Hindi na uli sila namatay. Nabigyan na po sila ng pagkabuhay na mag-uli na permanente dahil sila po'y nabigyan na ng maluwalhating katawan kagaya ng sa Panginoong Jesucristo. Maliwanag po ba yan? Sa unang Korinto 15:22-23, tingnan niyo po ang sinabi ng Apostol Pablo rito. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan,
Gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. 23. Ngunit, ang bawat isa'y may kani-kanyang takdang panahon. Yung palang pagkabuhay na mag-uli. Nung mga kay Kristo, may kani-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagpariton niya. Dapat po kasi ang Panginoong Hesukristo ang maging pinakauna sa lahat. Kaya pagkatapos po ni Jesus Christ mabuhay na mag-uli, magkaroon ng maluwalhating katawan, permanente na ang kanyang pagkabuhay na mag-uli, hindi na uli siya namatay. Ganon din naman yung mga nandyan sa Mateo 27, 52-53. Amen! Pwede bang mag-amen yung mga naintindihan po yung punto na yan? Pag naintindihan nyo po yan, tatabangan na kayo kay Mr. Soriano. Hindi na kayo mabobola, hindi na kayo mauutok, hindi na kayo machuchubibo ni Mr. Soriano. Pag yan po ay naintindihan po ninyo na si Jesus Christ, nung umakyat sa langit, meron na siyang mga isinama ron, kaya marami na pong tao sa langit. Amen! Amen po ba? Marami ng mga tao ang nakarating sa langit dahil isinama sila ng Panginoong Hesukristo. Si Mr. Soriano hanggang ngayon wala pa ring tao sa langit Walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa Makatwid ba? 1:13. Tingnan niyo po itong talatang ito na hanggang ngayon pinagbabatayan ni Mr. Soriano. Walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa Makatwid bagay, ang anak ng tao na nasa langit. Ayaw unawain. Ang nakasulat, walang umakyat sa langit. O yung mga binabanggit sa Mateo 27, 52-53. Sila po, kaya nakarating sa langit, dinala sila sa langit ni Jesus Christ. Amen. Efeso 4:8-9. Dapat tayo, maging matalas po tayo diyan sa mga ginabit na salita sa Biblia. Paano ko kontra yan Walang umakyat sa langit. Hindi naman sila umakyat. Sila'y isinama, sila'y dinala sa langit ng Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya nga hindi ako haharapin ni Mr. Soriano Kahit ano pang pakiusap ng mga DX-man. Kaawa-awa nga yung mga DX-man. Halos magmakaawa na para ako'y harapin ni Mr. Soriano. Ayaw Paano haharap sa akin niya si Mr. Soriano Yung barahan niya na Juan 3:13, hindi niya naintindihan. Walang umakyat sa langit. Kaya ang kanyang konklusyon, wala pang tao sa langit. Wow! Wow! Pwede ba namang ang Diyos, meron siyang tinawag na kaibigan sa lupa, si Abraham? Hanggang ngayon hindi pa kasama ng Diyos si Abraham. Gamit lang din po ng isip. Kaibigan mo, ayaw mong kasama? Hindi po ba tayo ngang mga tao, yung kaibigan mo gusto mong kasama? Tama po ba? Hello, may kausap pa po ba si Brother Willie? Hindi ba kayo may mga kaibigan din? Hindi ba pagkakaibigan mo gusto mong nakakasama? Gusto mong yan kasalo sa pagkain? Tama po ba? Tapos si Abraham, tinawag na kaibigan ng Diyos. Ang Diyos nasa langit. Hanggang ngayon si Abraham di pa niya kasama. Wow! Wow! Ganun lang naman po pagka tayo ay maayos at matinupang mag-isip. Lalayasan mo si Mr. Soriano Pwede ba namang yung langit ngayon wala pa rin katao-tao? Samantalang ang dami na palang dinala sa langit ng Panginoong Hesukristo. Sino-sino sila? Umpisahan nyo kay Abel.
hanggang kay Juan Bautista. Isama na rin natin yung magnanakaw sa krus. Kasi pinangakuan niya ni Jesus Christ. Ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Kay Mr. Soriano, yung ngayon na yun sa hinaharap Ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Wala pa yung magnanakaw sa krus. Kaya nga noong may magtanong na, kay Mr. Soriano na babae, nagalit na lang pinagtulungan ni Mr. Soriano sa kani Sister Loss, yung babaeng interesadong malaman kung nasa na yung magnanakaw Samantalang ang dali namang sagutin, ang dali namang ituro kung nasa na yung magnanakaw na tinawag na Dimas. Nasa paraiso na yun sa ikatlong langit. Sinama na ng Panginoong Jesucristo. Amen! Nagkakaintindihan po ba? Kaya sa atin pong natutunan, dahil yung mga nasa Hades, kaaliwan na isinama ng lahat ng Panginoong Jesucristo, bakanti na po ngayon yung Hades, paraiso, yung Hades kaaliwan. Wala na pong laman yun. Ang meron na lang pong laman, nalalagyan oras-oras, minu-minuto, araw-araw, yung Hades pagdurusa. Amen. Amen po ba? Yung Hades pagdurusa, yung impyerno, ng pagdurusa, yun po yung patuloy pong nalalagyan ng laman. Sino-sino pinapupunta doon? Lahat ng mga hindi sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Yung mga nagtatakwil kay Jesus Christ. Napunta na roon si Haring Saul, Haring Solomon, si Judas Iscariote, yung mga nababasa po nating personahe sa Biblia na hindi sila naging matapat sa Diyos, sa paglilingkod sa Diyos, tinakwil nila ang Diyos. Tama po ba? Yung kilala ko po na na dati nating nakasama rito. Ako po sa aking nakita ho sa Biblia, yung mga dati po nating nakasama na natiwalag dito tapos namusong pa sa Holy Spirit. Pumanaw na. Namatay po yung katawang lupa, nilibing, sinunog, kung yun po ay dumaan sa cremation. Pero yung espiritu at kaluluwa, noong mga namusong sa Holy Spirit, pati po yung healing ministry, kanila pong pinagsalitaan na peki yung healing ministry na yan ni Willie Santiago, hindi sa Diyos yan. Sa Biblia po, yung kapusungan sa Espiritu Santo, walang kapatawaran yan. Kasalanang walang hanggan yan. Nasaan na po yung mga namusong sa Espiritu Santo? Nandun na po sa Hades pagdurusa. Doon na po, nag-umpisa na po na sila makaranas doon ng paghihirap. Nagkakaintindihan po ba tayo sa ating mga naririto ngayong gabi? Yung Hades kaaliwan, yung Hades paraiso, bakante na yon. Wala na po yung laman. Ang meron na lang pong laman na nalalagyan, patuloy pang nalalagyan, yun pong Hades pagdurusa. Mga tao po ang napupunta ron, yung mga nagtakwil sa Panginoong Hesukristo. Yun namang bilangguan ng mga fallen angels, kumpleto na yung nakakulong doon. Hindi na madadagdagan pa. Hello! Huwag kayong magpauto kay Mr. Soriano, yung mga miyembro dyan, mga manggagawa, magbasa kasi kayo ng Biblia. Lahat ng fallen angels kumampi kay Satanas, kumpleto na bilang nun. Hindi yung sa hinaharap meron pang magre-rebelde sa Diyos. Yan ang sinasabi natin Meron kasing pinagyayabang si Mr. Soriano na 67th book.
Diyan niya kinukuha yung kanyang mga turo na pang mental hospital. O tayo pong mga maayos pang mag-isip, matitino pa ang isip. Hindi tayo mahihikayat ni Mr. Soriano sa kanyang mga kalukuhang turo na yan. Pagka naman na-expose ko, galit sa akin. Papatanggal yung mga videos ko. Siya ang may sabi, may mali sa akin. Expose niyo ako. I'm ready to face anybody. Yan ang nasa video eh. Bakit nga yung pinatulan ko si Mr. Soriano na ibisto ko, ibulgar ko yung kanyang mga mali-maling turo, nagagalit. Pati yung mga fanatics niya galit sa akin. Bawal ang pikon. Get it straight. Ang hirap eh. Malakas maghamon si Mr. Soriano ng patulan para namang batang paslit na iiyak-iyak. Papaawa sa mga membro niya. Ngayon, dahil po ang Panginoong Hesukristo ay yung mga nasa Hades Paraiso, mula kay Abel hanggang kay Juan Bautista, kasama na yung magnanakaw sa krus, isinama na po niya sa langit. At bakante na po ngayon ng Hades Paraiso. Ang ating tanong na isusunod, ito pong pinakahuling parte po ng ating paksa. Saan napupuntang ngayon ang lahat ng mga lingkod ng Diyos na namamatay? Tapos na tayo sa noon Solved na po yung noon. Yung ngayon na po ang ating pinag-uusapan. Pag sinabing ngayon, ito po yung pagkatapos na si Jesus Christ mamatay sa krus, mabuhay na maguli. Amen! Amen po ba sa mga kasama natin? Sakop na po tayo dyan. Pasok na po yung panahon natin. Dapat kasi, pag binabasa natin ang Biblia, alam natin yung time element. Yung iba, gumamit ng ibang term, timeline. But alam natin yung time element. Yung noon, yun nga po yung si Jesus Christ ay hindi pa napako sa krus, hindi pa namatay sa krus, nabuhay na maguli. Ngayon, yung terminong ngayon, para tayo ay alam natin kung kailan mag-uumpisa yan, noong si Jesus Christ namatay sa krus, nabuhay na maguli. Yun po yung ngayon. Amen. Madali ho bang maintindihan yung sinasabi ni Brother Willie? Nakukuha niyo po ba? Gets niyo po ba? Ngayon, saan na pupunta ngayon ang lahat ng mga lingkod ng Diyos na namamatay? Naalala ko po yung isang kapatid, matanda pong pumanaw na napaakay po sa akin. Si kapatid na Jose Severino. Naalala ko yung matanda. Yun po ay, namatay po yan na talagang sumasampalataya at yan po yung nagpakita ng prinsipyo, kaya hindi ko po makalimutan Inaalok po yan, inooperan na dito na kayo sa amin Jose dumalo, 500 po linggo-linggo bibigyan namin kayo. Alam ko po yun Meron pong nag-offer sa kanya na sa amin na kayo umaten pagka Sunday at 500 pesos po aabutan namin kayo. Sabi ho nung matanda, sa inyo na 500 ninyo. Kay Brother Willie pa rin ako dadalo. Ayun po, yung matanda pumanaw na mayapa. Ako po sa nakita ko po sa kanya sa ipinakita po niya na prinsipyo at siya po ay talagang sa aral. Yun ang kanyang pinanghawakan. Ako po naniniwala yung kapatid na Jose Reyes, Brother Jose Reyes. Ano na po yun? Nasa langit na po yun. Nasa langit na. Yung kanyang espiritu at kaluluwa. Ngayon, bakit po ako naniniwala na yung kapatid na Jose Reyes, pati po yung iba pang mga pumanaw, mga namayapa,
na mga sumasampalataya sa Panginoong Hesus. Kagaya ng mga apostol, yung mga unang Kristiyano, yung mga apostol po, ang karamihan po sa kanila'y pinatay. Pinagmalupitan. Yung mga unang Kristiyano po ay sinunog ng buhay, pinalapa sa mga ganid, sa mga leon, sa mga tigre, pinahirapan sila bago sila patayin. Sila po, yung kanilang espiritu at kaluluwa, yun po ay sa langit na po yun dumidiretso. Hindi na po doon sa Hades kaaliwan. Brother Tony Baliega, ayan, salamat Brother Melvin. Naalala ko rin po yan. Si Brother Tony Baliega, yun po bago yan namatay. Pinatawag po ako niyan At sabi niya, Brother Willie, patawarin mo ako sa aking nagawa na ako'y nakapagpabaya. Sabi ko, Brother Tony, kalimutan nyo na po yun. Unawaan ko naman po na kayo may sakit at kayo hindi na po kaya ng inyong katawan. Yun nga, Brother Willie, ako naman kayo nagpapasalamat na nagkaharap pa tayo at gusto kong humingi ng tawad sa aking pagkukulang. At ako naman Brother Willie, ngayon talagang tanggap ko yung mga ipinapangaral mo. Ako kung bibigyan pa ng Diyos ng pagkakataon, lumakas ako, sasamahan kita na mangaral. Yun nga po, hindi na lang po talaga niloob na siya po ay gumaling at lumakas. Namayapa po siya. Ako po naniniwala na yung tao na yun, si Brother Tony Baliega. Dahil yan po nakita rin niya yung mga maling turo ni Mr. Soriano, umalis siya sa grupo na yon. Bago po siya bawian ng buhay, ano naman siya, tinanggap po niya na siya mayroong naging pagkukulang at siya naman po ay humingi po ng awa sa Panginoong Diyos, pinanalangin po ng kapatiran. Kaya ako po naniniwala na si Brother Tony Baliega ay yung kanyang espiritu at kaluluwa ay tinanggap na po sa langit. Ngayon, meron po ba tayong batayan sa Biblia na pagka namatay ang isang Kristiyanong sumasampalataya, diretso na po sa langit? Basa, 2 Korinto 5:6-8. Magandang balita Biblia. Kaya, laging malakas ang ating loob. Kahit na alam nating habang tayo'y narito pa sa katawang lupa, hindi tayo makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon. Ito po paniniwala na itinuro ng Apostol Pablo sa mga unang Kristiyano. Ano po yon? Na habang tayo po'y narito pa sa ating katawang lupa, yung espiritu po natin nasa katawan pa natin, hindi pa umaalis, hindi tayo makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon. 8. Malakas nga ang loob nating iwanan ng katawang ito na ating tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Ano po ang paniniwala ng mga unang Kristiyano pagka iniwan na po natin ang katawang ito, itong tahanan ng ating espiritu, yung ating katawang lupa? Ano na po ang nangyayari? Pagka iniwanan na po ng ating espiritu ang ating katawang lupa na siyang tahanan ng ating mga espiritu, tayo po ay maninirahan na sa piling ng Panginoon. Nasaan po bang Panginoon? Nasaan ho ba ang Diyos? Hindi ba nasa langit? Ang langit, tahanan ng Diyos. O pagka tayo po'y namatay na, namayapa na, pumanaw na, yung katawan natin, yung katawang lupa, umalis na yung espiritu, yung kaluluwang nakatira dyan. Saan pupunta yung espiritu, kaluluwa? Pupunta na po sa tahanan ng Panginoon para makapiling na ang Panginoon. Amen. Amen po ba sa mga kasama natin ngayong gabi? Naintindihan po ba natin kung ano po ang nangyayari pagka ang pumanaw, ang namatay ay Kristiyano na sumasampalataya? Ano po
ang nangyayari, saan napupunta yung espiritu at kaluluwa nung sumasampalatayang Kristiyanong namatay. Maliwanag po dyan. Nakakasama na po, nakakapiling na po ng Panginoon sa kanyang tahanan. Amen. Kaya nasa langit na. Lahat ng mga sumasampalatayang Kristiyano na namatay. Kaya, umpisahan natin sa mga apostol. Namatay ang mga apostol. Tama po. Lahat ng mga apostol namatay physically. O yung espiritu, kaluluwa ng mga apostol, nasa na po? Nasa langit na. Meron na po bang glorified bodies? Wala pa. Hello? Hello? May kausap pa po ba si Brother Willie? Si Apostol Pedro, namatay. Apostol Pablo, namatay. Tama po. Apostol Juan, o yung binabanggit po sa Mateo, 10:1, patuloy. Yung 12 apostol, alisin na ho si Judas Iscariote ron. Ipalit natin si Matias. Lahat ng mga apostol na namatay, yung espiritu at kaluluwa, saan napunta? Sa langit. Espiritu at kaluluwa, nasa langit na. Pero yung katawan nila, nasa lupa pa. Amen. Wala pa silang maluwalhating katawan. Wala pang glorified bodies. Amen. Dapat kasi maintindihan po ng ating mga kasama yan Pinapakita ko po na si Abel at yung hanggang kay Juan Bautista, nabuhay silang maguli, binuhay sila ng Panginoong Jesucristo, binigyan ng maluwalhating katawan. Tama po ba? Isinama ngayon sa langit. O ngayon, namatay ang Apostol Pedro, ang iba pang mga apostol, Apostol Pablo, namatay sila, yung espiritu at kaluluwa, tinanggap na sa langit. Pero wala pa silang maluwalhating katawan. Amen po ba? Amen po ba? 43, yung narito po sa ating Bible program. Gusto ko pong yan ay maintindihang mabuti ng mga nakikinig. Pag naintindihan nyo po ito, hindi na kayo mapapaikot ni Mr. Soriano ng mga pastor dyan na hindi alam ang mga sinasabi, yung mga nangangahas, yung mga pangahas, di na kayo madadaya. Pag naintindihan po natin na ang mga Kristiyano pag namatay, dahil si Jesus Christ nasa langit sinama na niya yung mga nabuhay na maguli doon sa Mateo 27:52-53. Ang nangyayari na po, pagka namatay ang isang Kristiyano, kagaya ng mga apostol, yung espiritu at kaluluwa, tinatanggap na, diretso na sa langit yun. Hindi na pupunta sa Hades, paraiso. Amen. Meron kasi kung narigang pastor, nung minsan, nag-Facebook Live. Sabi nung pastor, kakilala ko rin hindi ko nababanggitin ang pangalan. Sabi ho nung pastor na kakilala ko, kung halimbawa mga kapatid, mamatay na tayo bago pa dumating si Jesus Christ, okay lang yun mga kapatid. Kasi maghihintay tayo doon sa Abraham's bosom. Sabi ho nung pastor na kakilala ko, okay lang. Meron naman tayong waiting area. Kumbaga, waiting area po yung Abraham's bosom, yung Hades, paraiso. Doon natin hihintayin. Ang Panginoong Jesus na tayo buhaying maguli sa Abraham's bosom. Nung marinig ko po yun, siyempre, nadinig ko, sabi ko, kulang pa ka ako sa pagsasaliksik itong kaibigan ko na ito. Siguro ka ako naman, pagka ito ay natalakay ko at ito'y mapapanood niya, baka naman siya ay matawagan ng pansin at i-consider niya itong tinatalakay ko. Kasi ganun po ako ngayon
Meron akong marinig dun sa ibang mga pastor, hindi naman nung oras na yun sila po ay pamamalian ko na. Ipapaksa ko na lang kakot kung marinig naman nila, maisir sa kanila, bahala na sila kung gusto nilang mag-improve pa. Kasi maliwanag po, mga magulang at mga kaibigan, pagka Kristiyano ka, namatay ka sumasampalataya, hindi ka nadadaan dun sa Hades paraiso na yun. Diretso ka na sa langit. Bakit? Bakit? Gusto niyo pong malaman? Meron po akong isi-share sa inyo kung gusto niyo lang. Bakit ba hindi na dadaan pa sa Hades? Hindi na mapupunta pa sa Hades paraiso ang isang sumasampalatayang Kristiyano. Interesado po ba kayo dyan? Si Mr. Soriano, hindi alam ito Sa inyo ko po muna ipapaalam. Pulutin naman ni Mr. Soriano, nauna na po kayo. Gusto niyo po ba yon? Interesado po ba? Baka hindi naman kayo interesado di ako po ay lulundagan ko na yan. Hindi ko na papasadahan. 46 po yung naririto, pero hindi naman po nagre-react Sige po, ako'y iinom muna na sa labat. At kung interesado kayo dyan, sabihin nyo lang, interesado po kami, Brother Willie. Bakit po ba pagka ang namatay ay Kristiyano, sumasampalataya, hindi na po tetenga. Hindi na po kailangan mag-standby pa dyan sa Hades sa paraiso na yan. Hindi na po siya doon kailangan pang dumaan. Diretso na po agad sa langit. Bakit? Simple lang naman po Ano sabi ng ating Panginoong Hesukristo? Sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Amen. Mateo 16:18. Ayan, pinawalan ko na. Ako naman kasi ganun Pagka naramdaman ko po na kailangang pawalan na, pinapawalan ko na rin yan. Hindi po ba maliwanag diyan sa pangako ni Jesus Christ sa iglesia? Yan po'y para sa iglesia, sa mga Kristiyano sumasampalataya. Yun po kasi ang iglesia, mga sumasampalataya kay Jesus Christ. Ano ang pangako ng Panginoong Hesukristo sa iglesia, sa mga sumasampalataya sa Kanya? Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, ang mga pintuan ng Hades hindi magsisipanaig laban sa iglesia. Amen. Pwede ho bang mag-amen? 51 na po ang narito. Kung naintindihan niyo po yan. Yan ang kaibahan ng mga Kristiyano sa mga banal sa matandang tipan. Bakit? Yung mga banal sa matandang tipan, sina Abel, Noe, Abraham, Israel, David, yung mga matutuwid na mga lingkod ng Diyos nung una, namatay sila, tama po. Kaya lang sila po ay napanaigan ng Hades. Amen! Amen! Hindi ba? Nanaigang Hades. Kaya nga sila napunta ron sa Hades kaaliwan. Hades paraiso Nakapanaig ang Hades sa kanila. Pero sa mga sumasampalatayang Kristiyano, hindi mananaig ang pintuan ng Hades. Kaya pag namatay ang isang Kristiyano, no need to worry na ikaw ay kailangan pang mapunta sa Hades paraiso. Diretso ka na sa langit. Amen. Hindi ba?
Si Mr. Soriano, tagal nang binabasa yung itatayo ko ang aking iglesia, ang mga pintuan ng Hades, hindi magsisipanaig laban sa kanya. O paano yun? Ano ibig sabihin nung hindi pananaigan ng Hades ang iglesia? Yun. Pagka namatay ang Kristiyano, diretso sa langit. Hindi na po siya kailangan pang malaga diyan sa Hades paraiso, sa Hades kaaliwan na yan. Amen. Kaya nga, dahil yan ay naunawaan ng mga unang Kristiyano, naunawaan nila Apostol Pablo, hindi natakot sa kamatayan ng mga unang Kristiyano. Hinarap nila kamatayan. Hindi sila natakot harapin ng kamatayan. Bakit? Alam nila pagka sila'y namatay. Mamamatay lang ang katawang lupa, pero yung espiritu at kaluluwa, diretso sa langit, tatanggapin sa langit. Basa, Pilipos 1:21-24. Ito po ang nakasulat. Sapagkat para sa akin, si Kristo ang aking buhay, at kahit kamatayan ay pakinabang. Kay Juanita Ramos Grabador, yung tinatanong po ni pang pinali yan panghuling talata ko po Hayaan nyo lang po muna yung paksa ko magpatuloy, Okay lang po yung tanong, pero hintayin nyo po yung sagot. Hindi ko po pwedeng sagutin ngayon ng direkta dahil mapapanis po yung paksa ko. Okay po yung tanong, pero hintay-hintay pa. Marami pa po akong babasahing talata. Kailangan po munang maipakita ko sa mga nakikinig na pag namatay ang sumasampalatayang Kristiyano, hindi na po mapupunta sa Hades, paraiso yung kanyang espiritu at kaluluwa. Diretso na po sa langit yun. Kaya nga naunawaan niya ng mga unang Kristiyano, si Pablo, sinabi niya, ang kamatayan, pakinabang. Bakit pakinabang? Tuloy ang basa. Ngunit, kapag ako'y mananatiling buhay, ito'y pakinabang din sapagkat ako'y makakagawa pa ng mabubuting bagay. Hindi ko malaman kung alin ang aking pipiliin. May pagtatalo sa loob ko. Gusto ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling ni Kristo, sapagkat ito ang lalong mabuti para sa akin. O bakit po pakinabang ang kamatayan ayon kay Apostol Pablo? Bakit pakinabang? Kasi pakinabang yung kamatayang pisikal. Pag namatay ka, kung ikaw ay sumasampalatayang Kristiyano, makakapiling mo na ang Panginoong Hesukristo. Amen. Amen po ba? Naintindihan po ba ng ating mga kasama? Yung tanong po sa atin, masasagot yan. Basta tiyagain nyo lang po na ito po munang aking tinatalakay ang inyong pakinggang mabuti. At mamaya po matutumbok na rin yan. Bakit po pakinabang ang sabi ng Apostol Pablo sa kamatayan? Kaya pakinabang yon kasi naunawaan ng Apostol Pablo at ng mga unang Kristiyano, pag namatay ka physically, yung espiritu at kaluluwa mo, makakapiling na ang Panginoong Hesukristo sa langit. Amen. Amen po ba? Naintindihan po ba tayo ng ating mga kasama? Yung mga sumasampalatayang Kristiyano, pag namatay, ano nangyayari? Yung katawan, malilibing, o kaya kung kailangang i-cremate, kine-cremate, dahil kung sa panahong ito'y namatay dahil sa COVID, walang problema Yung iba, pinoproblema yung katawan Paano yung kung i-cremate, paano bubuhayin maguli? Hindi problema ng Diyos yun. Madaling-madali sa Diyos na kahit namatay ka at na-cremate ang katawan mo,
sa pagkabuhay na maguli, kayang-kaya ng Diyos na ikaw mabigyan ng katawan. Unang-una, yung ibibigay na katawan, hindi naman yung kinremate Yung iba, pinoblema yun Paano yung Brad Willie, kinremate, yung lolo ko? Paano yung siya bubuhaing maguli? Paano yung namatay sa dagat, kinain ng pating? Pinoproblema nyo pa yung katawan na yun. Hindi naman yun ang, hindi naman kakailanganin na po yung katawan na yun. Mamaya po, hintayin nyo lang Binibigyan ko lang kayo ng idea. Alam ko po yung mga itatanong ng mga narito. Alam ko po yan. With all modesty aside, wag naman po ako mapagkamalian na ako po ay nagbubuhat ng aking sariling bangko dito, ng sarili kong upuan. Sabi ko nga po, ang paksang ito series. Inumpisahan natin noong October 11. At ito nga pong outline ko, 2 page. Alam niyo po ba, bago matapos ang isang paksa, na binabalangkas ko po at tinulungan tayo ng Holy Spirit, lahat ng pwedeng itanong ng mga makikinig, ako na muna nagtanong. At pagka nakaisip ako ng tanong, hahanapin ko naman yung sagot sa Biblia. At ituturo naman ng Holy Spirit yung sagot sa tanong na naisip ko. Kaya kung magtatanong lang kayo, wag ho kayong sasama ang loob sa akin. Mas nauna akong naisip yung itatanong nyo na yun. Hindi ho sa pagbubuhat ng sarili. Bago nyo pa naisip yung tanong na ipupukol nyo sa akin, ako na po muna ang nakaisip ng tanong na yun. Kaya nga po natapos yung paksa kung inyong papansinin, hindi po ba ang paksa airtight? Airtight. Walang singaw. Walang butas. Kaya kung tsatsagain nyo lang po yung pakikinig, pwede kayong magtanong. Yung tanong po ninyo, isulat nyo lang na huwag nyo makalimutan. Pero sa kasagsagan po ng talakayan, kung kayo po'y magpo-post dyan ng tanong, hindi ko na po pwedeng iwan po yung aking paksa at lulundag na ako sa tanong ninyo dahil madidiskaril po yung topic. Kaya tiyagain lang po natin at maganda po itong ating hinihimay-himay para maintindihan mabuti. Naintindihan po ba natin ang nangyayari pagka namatay ang isang sumasampalatayang Kristiyano ngayon? Saan po napupunta? Yung espiritu at kaluluwa? Doon na po sa langit. Kaya nga pakinabang yun Hindi ka dapat matakot sa kamatayan. Si Mr. Soriano lang ang takot. 2005 pa yan umalis ng Pilipinas, umuga, tinakasan yung mga kaso niya at ayaw nang umuwi dito sa Pilipinas. Ang sinasabi ni Mr. Soriano, pag umuwi ako dyan, sa airport pa lang papatayin na ako. Di takot mamatay. Samantala nung araw, nagpapahanga si Mr. Soriano, magpapatawag ako ng konbensyon sa Luneta. Patawag lahat ng mga pastor. Maglalagay tayo ng isang malaking sangkalan. Pipirma ang bawat pastor. Ang mapatunayang sinungaling, putulan ng ulo. Pugutan ng ulo. Yun ang sabi ni Mr. Soriano. Unang-una kung pipirma, sabi ni Mr. Soriano. Akala mo kung sinong matapang. Meron pa siyang isang version na papatawag ang mga pastor, iipunin lahat at si Mr. Soriano'y maglalagay sa katawan niya ng jacket na punong-puno ng dinamita, ng granada at sumabog na kaming lahat sa Luneta. Para lang mabawasan na, maubos yung mga pastor na mga manluluko na yan. Pinapakita niya siya'y matapang. Pero noong, dumating na po yung pagkakataong dapat magpatunay si Mr. Soriano, dahil po sa kaso, yung rape case sa isang lalaki, tumakas.
Iniwanan na po ang iglesia dito sa Pilipinas at nag-Brazil na. Mabuti pa po si Andres Bonifacio sa kanya. Nung ako po'y bata, ano po sabi kay Andres Bonifacio? Andres Bonifacio, atapang at tao, aputol atenga, hindi atakbo. Aputol akamay, hindi atakbo. Aputol apaa, hindi atakbo. Aputol ano, atakbo atulin. Sabi ko, paano nakatakbo pa ng matulis si Andres Bonifacio? Putol na ang kamay, putol na ang paa. Noong aputol na ano, atakbo atulin. Si Mr. Soriano, nung kailangan lang magpatunay, nanakbo na at ayaw nang umuwi dito. At nung nasa Brazil, nakipagkaibigan sa ambasador. Ayun, yung ambasador na kaibigan, napauwi na rito sa Pilipinas at haharapin nga yung mga natatawa yung mga, natsugi tuloy yung kinaibigan niya, ambasador sa Brazil. Ngayon, ano po yung punto dyan ni Brother Willie? Hindi takot sa kamatayan ng isang Kristiyano na sumasampalataya. Bakit? Pagka kasi ikaw ay dumating na po yung kamatayan, ang tingin mo sa kamatayan ay pakinabang pa. Bakit? Ang kamatayan po, mga magulang at mga kaibigan, parang yan ay passes. Para ikaw ay makalipat na, makatawid ka na doon sa kabilang buhay. At ikaw ay makapiling mo na ang Panginoon. Amen. Amen po ba sa mga kasama natin? Kaya tingnan nyo po, si San Esteban, noong kaharap na po niya yung mga gusto po siyang patayin, dahil si San Esteban po ay pinangaral niya si Jesus Christ. Ayaw tumanggap ng mga nakakarinig ng kanya sinasabi. Ano ginawa po ng mga kaaway ni San Esteban? Nagdamputan ng bato. At pinagbabato si San Esteban. Gawa 7:59 hanggang 60. Hinarap ng martir na si San Esteban ang kamatayan. Basahin natin. At kanilang pinagbatuhanan si Esteban na tumatawag sa Panginoon at nagsasabi, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Si Senta. At siya'y nanikluhod at sumigaw ng malakas na tinig. Panginoon, wag mong iparatang sa kanila ang kasalanang ito. At pagkasabi niya nito ay nakatulog siya. Ibig sabihin, namatay si San Esteban dahil binato siya hanggang mamatay. Ano panalangin ni San Esteban? Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Namatay ang katawang lupa ni San Esteban, yung kanyang espiritu tinanggap sa langit ng Panginoong Jesus. Amen. Amen po ba sa mga kasama natin? Maliwanag po ba? Ang espiritu natin, kaluluwa natin, pag tayo namatay, tinatanggap agad ng Panginoong Jesus sa langit. Kaya yung mga namatay na mga Kristiyano, kung ilan na po yung mga namatay na Kristiyano mula pa sa panahon ng mga apostol hanggang sa panahong ito, 2020. At sa mga darating pa, ano po ang sabi sa Hebreo 12:23? Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Ang tawag po sa lahat ng mga espiritong nasa langit, mga tao po sila, tinanggap sa langit. Mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Nasaan na po sila? Nasa langit na. Ano tawag sa kanila? Mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Wala pa po kasi silang glorified bodies sa langit. Amen? Amen po ba?
ang glorified bodies hindi pa po na ipagkaloob sa kanila, sa mga apostol at sa mga iba pang mga Kristiyanong na mayapa pumanaw. Amen. Sa langit, meron man silang katawan na ginagamit po doon, hindi pa po yun yung glorified body. Nagkakaintindihan po. Kasi ang glorified body, sabay-sabay po yung ipagkakaloob ng Panginoong Hesukristo pag siya po'y bumalik na. Unang Tesalonica 4:16-17. Ito na po yung nagtatanong kanina. Ngayon pa lamang po ako pupunta nun sa tanong. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira, ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakilanman. Ito po sa mga born again. Sa mga Kristiyano, ang tawag po ay rapture. Ano gagawin ng Panginoong Hesukristo sa rapture? Sinasabi po dyan, ang Panginoon din ang bababang mula sa langit. 4:16, ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Sa pagparito po ni Jesus Christ sa rapture, ano po ang mangyayari pagkabuhay na mag-uli ng mga kay Kristo? Yung mga namatay na mga Kristiyanong sumasampalataya. Umpisahan natin sa mga apostol yan. Sa lahat ng mga apostol hanggang sa panahon nating ito. Ano gagawin ni Jesus Christ? Gagawin po niya yung pagbuhay na mag-uli sa lahat ng mga namatay. Tandaan natin, ang namatay lang yung katawan. Yung espiritu at kaluluwa, nasaan po? Nasa langit. Ano ibig sabihin? Sa rapture, isaasama ni Jesus Christ yung mga espiritu na nasa langit. Hello? Nakikinig po ba ang mga kasama natin? Ang mga apostol na sila po mga espiritu, na may ginagamit po na katawan sa langit. Kasi po mayroong katawang ukol sa langit Pagdating ng rapture, isasama sila ng Panginoong Hesus. Lahat ng mga Kristiyano. Para dito po sa lupa, ipagkaloob ng sabay-sabay yung maluwalhating katawan. Basa, unang Korinto 15:53, 51-55. Narito sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga, hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sa pagtutunog ng pakakak, at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-ulit na walang kasiraan, at tayo babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Tatapwat pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan. Kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Ano po mangyayari sa rapture? Ang mangyayari po, yung pagkabuhay na maguli ng lahat ng mga namatay na mga sumasampalatayang Kristiyano. Huwag kayong mamimix up Ang namatay yung katawan, yun ang nalibing, yun ang nakremate. Ngayon, pag dumating na yung rapture, si Jesus Christ bubuhayin mag-uli yung namatay na katawan. Papaano yung pagkabuhay na mag-uli? Ang gagawin ng Panginoong Hesukristo, gagawin niyang maluwalhating katawan. Ano yung maluwalhating katawan? Katawang walang kasiraan, hindi na nabubulok,
katawang wala ng kamatayan. Amen. Kaya ano mangyayari? Yung mga kaluluwa at espiritong nasa langit, perpekto na yun kaya nasa langit Pagdating ng rapture, ipagkakaloob naman yung perpektong katawan. Kaya ano mangyayari? Pagsasama-samahin uli yun. Perpekto na ang kanyang kabuuan. Perpektong espiritu, perpektong kaluluwa, at perpektong katawan. Amen. Amen po ba sa mga kasama? Kung nakaintindihan. Hindi po ba ang tao talaga'y tatlo? Espiritu, kaluluwa, at katawan? Tama po. Tama po ba? Pagka namatay ang isang tao, kung sumasampalataya, ang kanyang katawan mapupunta sa lupa, babalik sa lupa. Ang espiritu at kaluluwa, ngayon, tinatanggap na po sa langit. Tama po ba? Yung espiritu at kaluluwang nasa langit, perpekto na yon. Perpekto na po yung espiritu at kaluluwang nasa langit. Wala pang perpektong katawan. Yung perpektong katawan na siyang maluwalhating katawan, glorified body sa rapture, sabay-sabay ipagkakaloob ng Panginoong Hesukristo. Amen. Nandyan pa po ba yung si Grabador na nagtatanong? Baka pwede namang mag-comment siya kung meron pa siyang hindi naintindihan. Yun po kasi yung tinatanong niya kanina. Sabi ko, hintayin lang dahil kailangan ko po munang daanan ito pong mga talatang ito bago po doon sa kanyang tinatanong. I hope nasagot na sabay-sabay ipagkakaloob ng Panginoong Hesukristo yung glorified bodies. Kailan? Sa rapture. Ano gagawin ng Panginoong Hesukristo? Yung mga espiritu at kaluluwang nasa langit, perpekto sila. Sa rapture, isasama ni Jesus Christ dito sa lupa. Para sa anong kadahilanan? Para ipagkaloob naman yung glorified bodies. Amen. Kaya halimbawa, si Apostol Pedro, Apostol Pablo, yung iba pang mga apostol, sa rapture, makukumpleto uli. Magiging tatlo uli, espiritu, kaluluwa, at katawan na perpekto. Amen. Ayan, nag-amen po si Juanita Ramos Grabador. Salamat po't naintay ninyo. Hindi ko kasi pwedeng bibiglain ko Hindi ko maiintindihan ng mga nakikinig Pag shortcut, dapat yung premise mailatag ko muna O ngayong nailatag na, maliwanag na ho ba sa atin? Yung glorified bodies, may kani-kanyang takdang panahon yan. Yung nasa Mateo 27:50-53, nauna po silang mabigyan ng glorified bodies. Kasi nauna naman si Jesus Christ magkaroon ng glorified body. Amen. Amen po ba? Sana nakikita po ninyo yun para hindi kayo nalilito dyan. Yung tinatawag na unang pagkabuhay na mag-uli, akala ni Mr. Soriano sa rapture yun mag-uumpisa? Hindi. Ang unang pagkabuhay na mag-uli na permanente, nag-umpisa kay Jesus Christ. Tama po. Sumunod, yung mga banal na nabuhay. Lumabas sa libingan, yung mga sinundo niya, pinalaya niya doon sa Hades, paraiso. Yun po yung sumunod kay Jesus Christ. Unang pagkabuhay na mag-uli pa rin yun. Tapos sa rapture, unang pagkabuhay na mag-uli pa rin yun. Amen. Amen po ba? Ang first resurrection sa Biblia, batches po yan. Pag hindi nyo alam kung saan ang umpisa, lalong hindi nyo malalaman kung saan ang dulo niyan. Natatawa ko. Si Mr. Soriano, hirap na hirap yan pag dugtungin Hindi niya makita. Nandyan yung unang Thessalonica.
4:16-17, idudugtong sa Apokalipsis. 20:6 hanggang 7, kaya nagkakadaskul-daskul eh. Hindi naman yun nakadugtong nun eh. Itong unang Tesalonica 4:16-17, ito po sa panahon na ang iglesia umiiral pa sa lupa at aagawin nga eh. Ngayon, after ng rapture ng church, papasok naman ng Israel. Hello! Babalik ang eksena sa Israel dahil mayroong malaking kapig, hatian. 7 taon yun. Nagkakaintindihan po ba? May great tribulation dito po sa lupa, particular sa Israel, 7 taon. Kaya, yung mga mabubuhay na mag-uli sa rapture, bibigyan ng glorified bodies, isasama pabalik ni Jesus Christ sa langit. 7 taon muna sa langit. Bakit? May 7 taon kasing great tribulation sa lupa. Yung 7 taon sa langit, dun muna mamamalagi yung mga nabigyan ng glorified bodies. Yung mga apostol hanggang sa panahon nating ito. Bakit? Sa 7 taon sa langit, doon naman gagawin yung pagharap sa Bema. 2 Korinto 5:10. Doon naman ang bigayan ng mga rewards o gantimpala sa lahat ng mga ginawa natin sa lupa. Amen! Hindi nyo tumadidinig kay Mr. Soriano ng ganito pong pagkakalatag. Pagka kayo makikinig kay Mr. Soriano, sasakit lang ang ulo ninyo ron eh. Naintindihan nyo po ba? Sa rapture, ang gagawin ni Jesus Christ, ipagkakaloob ang glorified bodies sa lahat ng mga Kristiyanong sumasampalataya sa panahon ng pag-iral ng iglesia. Aagawin nga iglesia, aalisin sa lupa eh. Ngayon, babalik sa langit. Yung iba parang hirap intindihin. Brother Willie, galing na sa langit yung espiritu at kaluluwa. Isasama sa rapture. Tapos babalik uli sa langit. Ba't ganon? Hindi mo naiintindihan eh. Mayroong appointed time. Meron pa kasing isasagawa na pagbibigay ng gantimpala. Meron pang mangyayaring kasalan sa langit. Ang problema kasi sa mga, lalo't galing kayo sa iba't ibang iglesia, meron kayong mga natutunan sa inyong mga tagapagturo, ayaw niyong bitawan eh. Kaya ako sumuko ako rin sa tanong ng tanong sa akin. Sabi ko, alam nyo kapatid, ang problema sa inyo, ako lang ang tinatanong ninyo eh. Si Mr. Soriano, hindi nyo naman matanong eh. Nakinig kayo sa akin. Natanong nyo ako, sumagot ako. Nakinig kayo kay Mr. Soriano, hindi nyo siya matanong. Yung nakagulo sa inyo kay Mr. Soriano, sa akin yung ngayon gustong itanong. Sabi ko, hanggat hindi nyo nilulubayan si Mr. Soriano, kapatid, mahihirapan kayo maintindihan yung aking pinapangaral sa inyo eh. Pasensya na po Meron ho kasing ganung nangyayari. Ang nangyayari, one-sided. Nakinig sa akin. May hindi naintindihan. Sumagot ako. Okay. Nakinig sa kay Mr. Soriano. Hindi niya naintindihan. Hindi niya matanong si Mr. Soriano. Ako tatanungin ngayon. Pagka nahirapan siyang maintindihan dahil naiwan sa kanyang isip, yung nadinig kay Soriano, ang mangyayari, hindi siya ngayon makamove on. Hindi siya makausad. Nababalaho siya. Naintindihan po ba tayo ng mga kasama? Meron po akong ganong pinagsabihan na kapatid, talaga bang gusto niyo pang matuto? Tigilan niyo yung kay Mr. Soriano. Hindi na kayo makakausad pagka ayaw niyong bitawan yung nadinig niyo sa kanya. Ako kasi 19 na taon na tinuruan ni Mr. Soriano. Binitawan ko lahat yun. Parang baso. Pagka puno na po ng tubig, kahit buhos ka ng buhos ng tubig, tatapon lang ng tatapon yan. Tama po ba? May kausap pa po ba si Brother Willie ngayong gabi? Ayawan na ho ba?
Hindi pa ako tapos, pero kung ayaw niyo na pong tapusin ko, pwede rin naman. Ha? Yung iba nahirapan eh. Brother Willie, galing na pala sa langit. Oo, kako. Isasama sa rapture. Oo, para ano? Bigyan ng glorified bodies. Tapos Brother Willie, babalik ulit sa langit. Oo, ba't ganun? Para ikaw magulo sa isip. Eh, ayaw mo kasi umintindi. May panahon na haharap sa hukuman ni Kristo, bema, para magbigay ng gantimpala ang Panginoong Jesucristo. May panahon namang ikakasal si Jesus Christ sa lahat ng mga naging dapat. Pagkatapos ng kasalan, pupunta naman dito sa lupa. Para sa ano? Kasi meron pa pong tatapusin Great Tribulation sa lupa. Tatapusin yung Antichrist, yung kanyang paghahari, para umpisahan naman yung 1,000 taon, yung millennium. Amen? Amen po ba sa mga kasama na naintindihan po? Kailangan mabigyan muna ng glorified bodies yung lahat ng mga naging dapat. Na may kani-kanyang batches. Bakit? Merong kasing paghahari pa. Si Jesus Christ kasama ng lahat ng mga naligtas sa 1,000 taon. Amen. Hindi ka pwedeng makasama sa paghahari sa 1,000 taon kung wala kang glorified body. Amen. Pwede ho bang mag-amen yung mga kasama natin? 1,000 taon yan. Kailangan ikaw na makakasama sa paghahari ng Panginoong Jesucristo, si Jesus Christ may glorified body. Ikaw, kailangan mo rin yun. Amen. Pwede ho bang mag-amen yung mga naintindihan? Si Mr. Soriano, ang kanyang turo, pang mental hospital talaga. Bakit? Pagkalipas ng 1,000 taon, dun palang ibibigay ang glorified bodies. Pinapalakpakan ng mga utu-uto yung turo na yun ni Mr. Soriano. After 1,000 years, pagkatapos na po ng millennium, saka palang magbibigay ng glorified body si Jesus Christ. Wow! Wow! Masyado nang atrasado. Too late na hero na yon. Too late na hero na yon. Okay. Kaya nga sa rapture, doon po ibibigay yung glorified bodies sa mga Kristiyano. Sa panahon ng iglesia. Yung rapture kasi panahon ng iglesia yun eh. Na yung iglesia aalisin sa lupa. Kaya yung binabanggit ko para sa mga Kristiyano sumasampalataya. Nag-umpisa yan kay Jesus Christ, sa mga apostol niya, hanggang sa panahon nating ito. Sana itong sinasabi ni Brother Willing ito, naintindihan ng mga kasami. Si Brother Ronald Gonzales, nung minsan may tinatanong, sabi ko, hintayin mo na lang sa paksa ko yan, Brother Ronald, at madadaanan ka ko yan ng paksa. May 1,000 taon pa ng paghahari. Ngayon, ang importante po yung mga tao sa panahong ito sumampalataya kay Jesus Christ. Para ikaw hindi ka na dumanas ng Great Tribulation. Sa 1,000 years, kakain po ba makakasama doon? Kaya kailangan glorified bodies. 1,000 taon yun. Si Jesus Christ nga, may glorified body nung kumain nung isdang inihaw eh. Nox Kenley. Nung mabuhay na maguli si Jesus Christ, 40 days pa siyang nasa lupa, kumain kasalo ng mga alagad. Kaya, yung may glorified body, pwedeng kumain yun kung gustong kumain. Hindi ibig sabihin kaya kumain dahil nagugutom. Maraming pupulutin si Mr. Soriano rito sa paksakong ito.
Yun, I hope naintindihan ni Knox Kenley na si Jesus Christ, pinakita naman ng Biblia, meron siyang glorified body habang nasa lupa pa siya, pagkatapos siyang mabuhay na mag-uli. 40 days and 40 nights, kumain siya kasalo ng mga alagad. Kumain pa siya ng isdang inihaw. Kaya nga si Mr. Soriano, ano sabi? Pag daw nabuhay na mag-uli, wala raw tiyan. Wala raw tiyan yung naligtas, naging dapat sa Diyos. Si Jesus Christ nga kumain eh. Ngayon, ang punto ko po ganito. May 1,000 taon kasi na maghahari pa ang Panginoong Jesus. Kaya lahat ng mga makakasama niya sa paghahari, dapat may glorified bodies. Amen. Hindi ka tatagal sa 1,000 taon kung ikay maghahari na wala kang glorified body. Yun ang punto natin dyan. Ngayon, after 1,000 years ng paghahari ni Jesus Christ, Brother Willie, ano pa mangyayari? Ganito yan. Lahat ng nasa impyerno ngayon, nasa Hades ng pagdurusa, makinig po ang mga kasama. Ito na po yun. Yung mga nasa impyerno ngayon na pinahihirapan na doon, si Judas Iscariote, Haring Saul, si Adan, yung mga namusong sa Holy Spirit, pinaparusahan sa impyerno. Tama po ba? Ngayon, lilipas muna ang 1,000 taon ng paghahari ni Jesus Christ. After 1,000 years ng paghahari ni Jesus Christ, ang mangyayari, yung mga naroon po sa impyerno na pinaparusahan na sa kasalukuyang panahon, ang gagawin po sa kanila, yung nasa Apokalipsis 20:5. Tingnan nyo po para matapos na po yung kwento na yan. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. After 1,000 years, yung millennium, mabubuhay na mag-uli naman yung iba na hindi nalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli. Amen. Amen po ba? Naintindihan niyo po ba yan? Ang tinatawag sa Biblia na unang pagkabuhay na mag-uli, lahat ng nabuhay bago umpisahan ang 1,000 taon. Kung ilang beses yan, kung ilang batches yan, unang pagkabuhay na mag-uli tawag doon. Amen po ba? Si Jesus Christ, yung kanyang pagkabuhay na mag-uli, unang pagkabuhay na mag-uli, kasi permanente yun. Yung mga nasa Mateo 27, mga banal, nabuhay na mag-uli permanente, unang pagkabuhay na mag-uli yun. Yung mga sa rapture, bubuhay mag-uli, unang pagkabuhay na mag-uli yun. Yung mga mamamatay sa panahon ng malaking kapigatian, mabubuhay mag-uli, unang pagkabuhay na mag-uli yun. Kasi hindi pa nauumpisahan ang 1,000 taon. Amen! Amen! Pwede ho bang mag-amen? 47 po yung narito. Malaman ko lang kung yung mga sinabi ni Brother Willie, pumasok naman sa inyo at naintindihan po ninyo. Para maintindihan nyo po yung termino na unang pagkabuhay na mag-uli. Lahat ng mabubuhay na mag-uli bago mag-umpisa ang 1,000 taon ng paghahari ng Panginoong Hesukristo sa lupa, unang pagkabuhay na mag-uli iyon. Amen. Ngayon, after 1,000 years ng millennium, yung mga iba sa mga patay, mabubuhay silang mag-uli. Ano gagawin dyan sa mga patay na yan? Yung mga binabanggit dyan, galing po yan sa impyerno, sa Hades ng pagdurusa. Hello? Pinahirapan na sila sa impyerno, sa Hades ng pagdurusa. Magbibigay ako ng pangalan. Si Haring Saul, si Cain. Itong mga nalunod sa panahon ng baha kay Noe. Yung mga nilipol sa Sodoma at Gomora. Lahat sila nasa impyerno, sa Hades ng pagdurusa.
Si Herodes, nasa hadis ng pagdurusa. Tapos yung mga masasamang tao na kagaya nila Hitler, Saddam Hussein, yung mga maraming mga pinapatay na mga tao, nasa hadis ng pagdurusa. Ngayon, after 1,000 years, ihaharap sila doon po sa luklukang maputi, 20:11 hanggang 15 ng Apokalipsis. Yung mga namusong sa Holy Spirit, yung kilala ko po na dati nating nakasama, namusong ng matindi sa Holy Spirit. Ananias, Sapphira, ayan. Yung pinusong ang Holy Spirit, sinabi na ang healing ministry hindi totoo, hindi sa Diyos yan. Pinaparusahan na po sa impyerno po yun. Pinahihirapan na po sa impyerno. Ngayon, after 1,000 years, saka pa lang sila mabubuhay na maguli. Ibig sabihin, aalisin sila sa impyerno. Ilalabas sila doon sa impyerno. Para sa anong dahilan at kailangan silang alisin sa impyerno? 20 at 11 ng Apokalipsis. At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi at ang nakaluklok doon na sa kanyang harapan ang lupa at ang langit ay tumakas at walang nasumpungang kalalagyan nila. Tuloy. At nakita ko ang mga patay. Napansin niyo po ba? Nabuhay na silang mag-uli pero patay pa rin ang tawag. Bakit? Patay sila spiritually. Hiwalay sila sa Diyos. Dahil sila po'y mga nagtakwil sa Diyos. Nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nakakatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ng mga aklat at nabuksan ng ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Si Mr. Soriano, pag binasa itong 20:12 ng Apokalipsis, ina-apply sa mga Kristiyano, naloko na. Dito tinuturo ni Mr. Soriano, hahatulan ika tayo sa gawa. Maliligtas tayo sa ating mga gawa kasi diyan tayo hahatulan. Mali! Hindi naman mga Kristiyano yung binabanggit dyan eh. Mga patay iyan na nanggaling na sa impyerno. Amen! Pwede po bang mag-amen yung mga narito na kasama natin? Kailangan ko na pong tapusin ito malapit na po mag-alas 8. Ayoko naman magtagal pa ang paksang ito. Mga patay ito na hindi naman mga Kristiyano, mga galing sa impyerno nga yan eh. Mr. Soriano, tigilan mo kasi yung kapangahasan mo. Hindi ka na nakakatuwang pakinggan. Nililigaw mo mga tao. Pinapatunog ni Mr. Soriano, mga Kristiyano yung nakita dyan, mga patay nga yan eh. Patay spiritually. Hiwalay sila sa Diyos. Wala silang relasyon sa Diyos. Mga nagtakwil kay Jesus Christ, mga hindi sumasampalataya yan. Ano ang mangyayari dyan? Yung mga patay, hinatulan. Ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Galing na sila sa impyerno. Ngayon, kailangan silang humarap sa luklukang maputi. Babasahan kasi sila ng hatol ayon sa kanilang mga gawa. Ano ibig sabihin? Yung impyerno, hindi pa yan ng final judgment. Hindi pa yan ng final destination. Hindi pa yun ng pinal. Kumbaga sa mga nakakulong, para maintindihan lang, maunawaan ng mga nakikinig, yung mga may kaso po sa korte, habang dinidinig yung kaso sa korte, sila po ay nakakulong muna sa mga city jail. As detainee. Tama po. Nakikinig po bang mga kasama? Bawa, ikaw ay may kaso. Ongoing ang kaso, dinidinig sa korte. Ilalagay ka muna sa kulungan, city jail, o kaya provincial, dito sa Malolos.
provincial jail. Ngayon, pagka yung kaso mo na dinidinig, nilabas na po ni Judge yung hatol, guilty ka. Mula sa provincial jail, city jail, saan ka dadalhin? Muntinlupa. Nagkakaintindihan po ba sa National Bilibid Prison? Nagkakaintindihan po ba? Hello, yung mga kasama po ba, naintindihan po ba? Sa buong Pilipinas po, municipal jail, city jail, provincial jail. Kagaya po sa Pampanga, tayo po yung nagbukas ng gawain doon. Pampanga Provincial Jail. Kasi yung kanilang mga kaso, dinidinig pa sa korte. Ngayon, pagka yung kaso nila, yung judge, yung huwes, naglabas ng hatol, guilty. Yung nakakulong sa provincial jail, ibiyabiyahin na po yan sa Muntinlupa. Kasi yun na po ang final destination niya. Hello! Ganon din naman po yung mga pinaparusahan ngayon sa impyerno. Hindi pa yung impyerno ang pinal nilang destinasyon. Bagamat sila po ay nahihirapan na sa impyerno. Tama po. Tama po ba? Kaya si Judas Iscariote, pinaparusahan na po sa impyerno. Pero hindi po yun ang kanyang katapusan ni Judas Iscariote. Pagkalipas ng 1,000 taon ng paghahari ng Panginoong Hesus, sila po ay mabubuhay mag-uli physically. Pero patay pa rin ang tawag dahil patay sila spiritually. Tama po ba? Ngayon, ano sabi? Hahatulan sila ayon sa kanilang mga gawa. Wala na hong maliligtas dyan. Kasi nga, galing na sa impyerno yan eh. Si Mr. Soriano, gusto pa rin bigyan ng pag-asang maligtas yan eh. Diyan po ang pag-uusapan na lang yung bigat ng parusa na ipapataw sa kanila. Diyan sa mga patay na yan. Bakit? Saan po ba ang kanilang pinal na destinasyon? Tuloy ang basa. 13. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila. Kita po ninyo yung Hades, impyerno. Yung mga patay, yung mga nandoon, re-release nila yun eh. At sila'y hinatulan, bawat tao ayon sa kani-kanyang mga gawa. Tuloy. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. May binabanggit na dagat-dagatang apoy. Iba po yung Hades, yung impyerno, sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. Mismong yung impyerno, ang Hades, ibubulid sa dagat-dagatang apoy. 15. At kung ang sino man ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Yung dagat-dagatang apoy, lake of fire, yan na po ang final destination. Yan po ang pinal na hatol sa lahat noong mga nanggaling sa Hades o impyerno. Amen. Amen po ba sa mga kasama? Naintindihan nyo na po ba kung ano po yung mga magaganap sa hinaharap? Lahat ng mga hindi sumasampalataya, nagtakwil sa Diyos, namusong sa Holy Spirit, nasan po sila ngayon? Pinaparusahan na sa Hades, sa impyerno. Hades ng pagdurusa. Ngayon, si Jesus Christ, pag natapos na po ang kanyang 1,000 taon ng paghahari sa mundo, itong mga nasa impyerno, aalisin sila doon. Bakit? Kailangan silang iharap sa luklukang maputi para basahan ng kanilang pinal na hatol. Yung pinal na hatol, lake of fire. Ngayon, ang aalamin na lamang po doon sa luklukang maputi, yung bigat o grado ng parusa
na ipapataw sa mga ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Amen! Kasi ang pagpaparusa po ng Diyos, grado-grado rin. Yung rewards, gantimpala sa langit, grado-grado yan. Magkakaiba tayo ng gantimpala sa langit. Ang pagbibigay ng gantimpala, aabutin ng 7 taon. Habang 7 taon yung pagbibigay ng gantimpala sa langit, 7 taon naman ang malaking kapighatian sa lupa. Pagkatapos ng 7 taong malaking kapighatian, si Jesus Christ nga po ang tatapos niyan, uumpisahan naman niya ang 1,000 taon ng paghahari niya. Kasama yung mga banal na mayroon ng glorified bodies. Mr. Soriano, lubayan mo yung kwento mo na yan, ha? Hindi papasa sa akin yan. Kay Mr. Soriano, magbibigay lang ng glorified bodies pagkatapos ng 1,000 taon. Mali. Ngayon, after 1,000 years ng paghahari ng Panginoong Hesus, yung mga nasa impyerno na pinahihirapan, aalisin doon para sila naman po ay iharap sa luklukang maputi para basahan ng hatol at ipataw yung grado ng parusa. Wala na po diyang api-apila. Si Mr. Soriano, pinagdudugtong niya yung bukod yung tupa sa kambing. Tapos dinugtong ni Mr. Soriano doon sa Apokalipsis 20, 11 hanggang 15. Yung sa Mateo 25, 32 hanggang 41, may usapan pa ron Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at hindi ka namin pinakain? Kailan ka namin nakitang nauhaw at hindi ka namin pinainom? May usapan pa may tanungan pa dito sa Apokalipsis, wala namang usap-usapan dito. Wala nang apila rito. Kaya dyan yung masusukat si Mr. Soriano kung talaga may alam sa Biblia. Hindi naman yung sa Mateo 25:32 patuloy, ang Apokalipsis 20:11-15 ang dugtong. Malayong dugtungan yan. Malayong-malayo. Ngayon, naintindihan na po ba ng ating mga kasama? Wala nang pag-asang maligtas yung mga nilipol sa baha sa panahon ni Noe. Wala nang pag-asang maligtas yung mga nilipol sa Sodom at Gomorrah. Amen. Bakit? Nasa hadis ng pagdurusa lahat ng mga tao na yun na nilipol ng Diyos. Kay Mr. Soriano, may pag-asa pang maligtas. Wala na. Galing na nga ng impyerno Pagka humarap na po sa luklukang maputi, ibubulid sila sa dagat-dagatang apoy. Isang araw lang yun. Isang araw lang. Siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan. Gawa 17:31. Bakit? Wala na bang api-apila pa dyan? Wala na Haharap sila sa luklukang maputi para malaman ang grado ng parusa na ipaparusa sa kanila sa dagat-dagatang apoy. Amen. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhay niyang mag-uli sa mga patay. Mabilis lang po yan, yung pagharap sa luklukang maputi. Mabilis lang yan. Hindi naman magtatagal yan. Bakit? Kay Mr. Soriano, yung isang araw dyan, 1,000 taon yan Kalokohan. Pinapatunog ni Mr. Soriano yung isang araw dito 1,000 taon. Hindi naman kailangan ng mahabang mga araw sa harapan ng luklukang maputi. Bakit? Kondinado na lahat yung mga haharap doon Galing na nga ng impyerno Pinarusahan na nga doon Mismo yung impyerno, ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Mga fallen angels na nandun sa Hades, mabubulid sa dagat-dagatang apoy. Makakasama na po
ang diablo at si Satanas sa dagat-dagatang apoy. Amen! Time check, alas 8 na po ng gabi. Ha? Sana yung mga nakasama natin sa ating paksang ito, I hope kayo po ay meron kayong natutunan dito. At sana na-picture nyo na po na iwasan ho natin na tayo doon mapunta sa Hades, sa impyerno. At lalo, wag po tayong mapunta doon sa dagat-dagatang apoy. Para po maiwasan natin yan, ang impyerno, ang dagat-dagatang apoy, kailangan po natin si Jesus Christ, ang tagapagligtas. Si Jesus Christ nangako, pagka ikaw ay sa Kanya, ikaw ay bahagi ng Kanyang iglesia, ang pintuan ng Hades hindi mananaig sa iglesia. Pagka ikaw ay may kaugnayan kay Jesus Christ, sigurado ka, dahil si Jesus Christ ang daan patungo sa Ama. Amen. Hanggang dito po ang ating paksa ngayong gabi. Salamat po sa lahat ng ating mga nakasama sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. 40 ang mga sumama dito po sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Bago natin tapusin ang ating Bible program, sumabay po kayo sa pagtataas ng inyong mga kamay. Humingi po tayo sa Diyos ng kagalingan para sa ating mga sakit at mga karamdaman. Kayo na po ang magbanggit, magsabi ng inyong mga sakit, karamdaman. Sige po, sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, hinuutusan ang lahat ng sakit, karamdaman ay umalis ngayon sa lahat ng nanonood ng Bible program. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan sa lahat ng nanonood ng Bible program. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Salamat po sa lahat ng ating mga nakasama sa ating Bible program ngayong gabi. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. Magandang gabi po sa ating lahat.